Di ko maipaliwanag yung nararamdaman ko dito nung maipinta ko naman yung sarili ko gamit pa rin tong kandila. Woo! Tapos na! Di ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Ang sarap sa feeling. Matagal na rin ang huli ko na i-drawing yung sarili ko. Siguro mga grade 6 or grade 7. Hindi pa ako gumagamit ng kandila nun. Ang gamit ko pa nun is charcoal or ballpen. Basta ito yun. Bang! So matagal-tagal na rin, kakalimutan ko na nga eh. Ang plano ko kasi ngayon is gumawa ng marami pang artworks. Pero bago yun, gusto ko muna makita yung sarili ko sa artwork ko, di ba? At syempre, ang gagamitin pa rin natin, itong kandila. Tulad ng mga sikat na artist sa mundo gaya ni Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, gusto ko rin mabigyan ng self-portrait yung sarili ko. Malay nyo, maging katulad ko din sila, di ba? Papakuhan muna natin yan dito sa magkabilang gilid kasi isasabit natin dito yun sa may tali. Kasi medyo mabigat siya eh. Lalaki na naman muscle ko dito. Nautusan nga tayo dito ni Foreman na magpako dito sa canvas. Mabigat kasi tong canvas eh, kaya kailangan nakasabit. Tapos matigas yung kahoy niya. Tingnan natin kung matigas talaga. Uy, may langgam. Naku, wag ka dyan. Masusunog ka dyan. Tara dito. Ligtas kita. Very unusual nga tong paraan ko ng pag-paint. Makakapaglagay lang ako ng usok sa canvas kapag nakabaliktad siya. Ang gara, di ba? So ngayon, pwede ko na simulan yung paglagay ng usok dito. Pero tol, asan yung reference? So, bago mag-picture, bago ko gumawa ng reference, nintay ko muna talaga maggabi. Sa tingin ko, malapit na. Konti na lang. Kailangan kasi natin madaling pag nag-picture. Kasi ganito yung gagawin kong picture natin. Ang plano ko nga dito is ipasok yung elements ng pagiging artist ko. Nagpapawis pa nga ako dyan para lang magmukhang haggard sa picture. At nakuha ko naman yung gusto kong maging reference. Kaya okay na tayo dito at mag-proceed na tayo sa next step. Ay, putik. Dilim. Ba't pinatay ko? Saan yung ilaw? Sana? Yun. Oh. Anyari? Okay. Sketch naman tayo. Nakaka-enjoy din tong grid na to para akong buhabalik sa pagkabata. Ang jumping spider. Say hi! Alam ko may mga nagtataka sa inyo kung para saan daw ba yung mga shapes na ginawa ko. So yung mga shapes na to is yung magsisilbing grid ko para sa pag-drawing ng reference ko. Pinicturean ko ng buo yung canvas, tapos pinatong ko yung reference natin. Then pagkatapos nun, binabaan ko yung opacity para makita pa rin yung mga lines niya. Alam niyo opacity? Yung city ng mga opa. Eh kung opakan kaya kita? Anyways, ganun nga gumana yung grid na yan. Susundan mo lang yung outline ng reference kung saang shape siya dumaan. At dahil nakagawa na ng sketch, syempre ano pa bang hinihintay natin? Oras na para sa exciting part. Apoyan na natin. Kailangan natin siya gawin mo lang sa taas. Pababa. So far, ito na yung nagawa ko at inabot na ako dyan ng mga 8 to 9 hours, mga ganun. At 4 AM na rin kasi, kaya tutuloy ko na lang bukas pagkagitin. So, may araw na, tuloy na natin ulit. 8 to 9 hours, Jade, yan pa lang yung nagawa mo? Oo eh, nagkakamali kasi ako minsan sa pagbura. Kaya may mga part na kailangan ko pa siya ulitin. Ayos, sakto, kopyang-kopya ko. Ganyan na ganyan yung ilong ko eh. Masama talaga na nakakasinghot ako ng usok eh. May rider sa labas. May Shopee, may deliver akong dumating. Si Kuya Rider naman maghapon ko hinintay yung parcel ko eh. Dumating kung kailan napagtripan ko yung sarili ko. Mabalik na lang nga pala ulit tayo dito. Gawan na lang natin to ng mabilis na transition. Kung 8 to 9 hours nga inabot ko doon sa isang mata, just imagine kung ilang oras nga ba inabot ko dyan sa may transition na yan, no? Dahil nakaka-enjoy siya gawin, hindi ko na rin napapansin kung ilang araw ko na nga ba ito ginagawa. Pero honestly, sobrang china-challenge nito yung patience ko. At sa point na to, tinatamaan na nga ako ng fatigue. Ah, mali.
nagkamali ako ng bura. Pumapasok na nga dito yung pagod ng katawan at utak. Yung dalawang bagay nga na yun ang sumusubok sa akin ng sabay. Grabe pawis ko. Sa point na to napapaisip na nga ako kung kaya ko pa nga bang ituloy ito. Nawawala na nga ako ng motivation at sumasagi sa isip ko na ihinto na. Nakakangawit, nanginginig ni kamay ko. Sa punto nga na to bala ko na siya itigil. Pero bigla na lang buti na lang, tiningnan ko kung saan na ako natapos. Ginanahan ulit ako dun Muntik na ako tumigil. Sakit na kasi ng likod ko, balikat ko, yung kamay ko. Kaya buti na lang, ito yung una kong tinapos, yung sa ulo. Nung nakita ko siya, nung napapagod na ako, na-motivate ulit talaga ako. Buti na lang nga na ibalik ko yung apoy ko dito matapos ko makita kung ano na nga ba yung nagawa ko. Tapusin ko na to. Hindi ko napansin kaagad pero parang may binibigay pala sa aking lesson tong artwork na to. May na-realize lang ako. Gusto ko lang sabihin. So nag-drawing kasi ko, ayan. Ako yan. Pinrawing ko gamit usok ng kandila. Share ko lang. Napagod kasi ko kakadrawing dito. So binubura ko kasi yung sa may part na to sa baba. Napagod lang ako. Sumakit yung katawan ko. Sumakit yung likod ko, kamay ko. Naisip ko siya itigil kasi nakakapagod na Para sa akin lang naman to Pero nung nakita ko kung saan ako galing, dito, galing na ako sa mahirap na part Tapos napagod ako dito. Ihinto na ako, diba? Kaya nung na-realize ko kung ano na nga pinagdaanan ko, na-motivate ulit ako para ituloy. So itutuloy ko to kasi hindi ko pa nakikita yung finished product Hindi pa ako pwede sumuko. Kaya sana kayo rin, huwag tayo hinto buuin natin yung obra ng buhay natin. May paliwanag yung nararamdaman ko. Sarap sa feeling. May kakaiba pala talagang feeling kapag yung sarili mo naman ang nagawan mo ng obra. Hindi ko lang alam kung ano yung naramdaman ng ibang artist. Syempre magkakaiba naman kami. Pero ako, feeling ko nabuo yung pagkatao ko. Especially hindi lang naman ako dito basta gumawa ng larawan May iniwan din sa aking lesson to na alam ko sa future magagamit ko rin. Hindi ko siya intensyon pero yun na rin siguro yung nakatagong reason kaya ginawa ko to. Ang galing lang na ginawa ko yung sarili kong imahe na nag-reflect lang din kung sino nga ba ako.